Bakit paboritong atakihin at siraan ng mga sekta at denomination ang Katolikong simbahan? Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan ug unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Sinasamba si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kini inyong alagad, si Brother Edgar Logan. Sister Elaine, God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid, nandito naman tayo sa ating programa, Kay Unsabay Kamatuoran. Ang ating tatalakayin ngayon patungkol sa ating simbahang Katoliko. Ito po ay isang katanungan na nanggaling kay Foxer Gray. Bago pa ang lahat mga kapatid, please subscribe sa ating YouTube channel, Edgar Logan Channel. Like, comment, and share upang masubaybayan nyo ang aming mga video at marami pa tayong matututunan sa ating pananampalatayang Katoliko. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang at sasagutin niya ng ating programa Kay Unsabay Kamatuoran. At pa-shoutout na rin po kay Sir Christopher Bertilla from Switzerland, si Ma'am Edeta Quixote, Ma'am Jenaline, at si Sir Renjay Lakbayo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating programa, Kay Unsabay Kamatuoran. So mga kapatid, sasagutin na natin ang katanungan na nanggaling kay Foxer Gray. Ang kanyang katanungan ay, bakit paboritong atakihin at siraan ng mga sekta at denomination ang Katolikong simbahan? Sana po masagot nyo sa next video nyo. Salamat. Yun po ang katanungan ni Foxer Gray. Ang sagot niyan mga kapatid, ang ating simbahang Katoliko ay mahahalin tulad ito sa isang malaking puno na mangga na maraming bunga. At ito ang dahilan na maraming naiinggit. Kanila itong binabato ang mga bunga at mayroong iilan ang tinamaan. Mayroong natamaan na kanilang binato ay nalaglag at kanila itong dinalas sa kanilang grupo. At ang ibang tinamaan ay hindi nahulog, pero may mga pasana at miyembro pa rin sa simbahang Katoliko, pero nag-aalinlangan na. Ang dahilan ng kanilang paninira sa ating simbahan upang makakuha ng miyembro at idadagdag sa kanilang grupo o sekta. Mababasa natin sa Gawa, chapter 20, verse 28 hanggang 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ang kanyang sariling dugo. Aking talastas ng pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mangagpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So mga kapatid, ayon pa sa ating binasa, magsisipasok ang mga ganid na lobo na hindi mangagpapatawad sa kawan
Itong magsisipasok mga kapatid, ito ang magtuturo ng kasinungalingan upang makaakit ng mananampalataya. Sa pagsunod sa kanila, ito ang paalala ni Jesus, kaya mag-ingat tayo. At mga kapatid, at si San Pablo ay nagbigay paalala sa mga Katoliko. Mababasa natin sa Efeso chapter 4 verse 14. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So mga kapatid, at iba pang paalala ni San Pablo, mababasa natin sa Colosas chapter 2 verse 8. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at hindi ayon kay Kristo. So mga kapatid, ayon pa sa ating binasa, magsipag-ingat tayo na hindi tayo malinglang sa mga katuruang may pagdaraya, sa mga katuruang nanggaling sa salit-saling sabi ng mga tao. Itong katuruan mga kapatid, ito ang katuruan lamang ng tao at ito ay hindi galing kay Kristo. So yun ang paalala ni San Pablo. Dagdag pa na paalala ni San Pablo, mababasa natin sa unang Timoteo chapter 4 verse 1 hanggang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at magkikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. So mga kapatid, ayon pa sa ating binasa, ang Espiritu ay malinaw na nagsasabi na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, itong nagsisitalikod sa kanilang pananampalataya, ito rin ang mga taong aatake sa ating simbahan na galing sa simbahang Katoliko na kanilang iniwan. At dagdag pa sa unang Timoteo chapter 6 verse 3 hanggang 5, kung ang sinumay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakakagaling sa makatwid ay sa mga salita ng Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at sa mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pagalipusta, mga masasamang akala, pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip, at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. So yun ang paalala ni San Pablo, hindi talaga natin tanggapin ang mga maling aral o mga maling katuruan. So mga kapatid, sabi ni San Juan, ang magsisitalikod sa simbahang Katoliko at iiwanan nila ang simbahang Katoliko, ito ay tatawaging Antikristo. Mababasa natin sa unang Juan chapter 2 verse 18 hanggang 19. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig, na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat
ay hindi sa atin. So mga kapatid, huwag nating tatalikuran si Kristo at ang kanyang simbahan. So mga kapatid, bilang isang tunay na mananampalataya, dapat manatili tayo sa simbahang Katoliko dahil ito ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang simbahang Katoliko mga kapatid, ito ang katawan ni Kristo o mystical body of Christ. Itong simbahan na ito ang makapagliligtas sa atin. At ito ang sinabi ni San Pedro, ang unang Santo Papa. Mababasa natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 14 hanggang 18. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan, sa paningin niya, at inyong ariin na pagpapahinuhon ng ating Panginoon, ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibigay sa kanya, ay sinulatan kayo, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang mga bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Datapwat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. So mga kapatid, yun po ang kasagutan sa katanungan ni Boxer Gray na kung bakit paboritong atakihin ang ating simbahang Katoliko ng mga ibang sekta at denomination. Mga kapatid, sana po marami kayong natutunan sa maikling video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe upang marami pa tayong matutunan sa ating pananampalatayang Katoliko. At maraming na rin salamat sa lahat na nag-subscribe at mayroon na po tayong 892 subscriber. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Sister Eileen. God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.